Sumagi na ba sa inyong isip, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit ang mga relihiyon o grupo na so-called mananampalataya kay Kristo ay nagdidebate, nagtatalo-talo, at minsan pa nga nauuwi sa pag-aalitan at may away? So magandang buhay sa inyong mga kaibigan, nasaan man kayong bahagi ng mundong ito. Binabati kayo ni Christ Palawan TV ng isang mapagpala at magandang buhay. So mga kaibigan at mga kapatid, katulad ng ating introduction, no? Naisip nyo na ba o sumagi na ba sa inyong isip kung bakit ang mga relihiyon or so-called believers ng ating Panginoon Kristo ay nagkakaroon din ng mga pagtatalo, pagdidebate, pag-aalitan at minsan nauwi pa sa mga pag-aaway. So, iyon yung pinakang topic natin. Meron akong 4 na dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Number 1, dahil magkakaiba yung paniniwala o pagkaunawa sa salita ng Diyos. Totoo po yan. Bakit kaya matatanong natin sa ating mga sarili, bakit kaya iisang Bible lang naman ang pinagkukunan natin ng aral pero nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng interpretasyon o pagkaunawa? Mga kapatid, ang sabi po sa unang Juan chapter 4 verse 1, sabi po, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin mo ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Yan po yung pahayag ni Apostol Juan. Ang sabi niya, kung sino man daw nagsasabing siya ay pinaghaharian ng banal na Espiritu, huwag munang maniniwala. Sa halip, subukin mo muna kung totoong nasa kanya ang banal na Espiritu. Paano natin susubukin, mga kapatid? Siyempre, sa pamamagitan din naman ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi ang Diablo po or si Satan din po ay gumagamit din po siya ng Bible. Diba? Para i-deceive o linlangin ang mga tao. Biblia din po ang kanyang ginagamit. Dapat po, mapanuri tayo sa mga ganitong bagay. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. So, nakita nyo mga kapatid, si Satan, pwede siyang mag-disguise na isang anghel o isang lingkod ng Diyos. So, para hindi po tayo madaya, magsuri po tayo ng mabuti sa pamamagitan din po naman ng salita ng Diyos. Si Satan po ay napakagaling sa Bible. Natatandaan niyo ba, mga kapatid, nung ang ating Panginoong Jesucristo, tinukson niya doon sa ilang in Matthew chapter 4, sabi niya, kung talagang ikaw ang tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato na ito. Di ba? Na napakagaling niya makipag-conversation, nagamit din naman ang salita ng Diyos. Sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan, iingatan ka ng iyong mga anghel at hindi ka pababayaang matisod ang iyong paa sa matutulis na bato. Siya po ay nag-quote ng verse na nagmumula doon sa aklat ng mga awit, di ba? Napakagaling ni Satan gumamit ng mga verses. So mga kapatid, ikalawang dahilan, no? Ang sabi dito, dahil iba-iba ang pagkakilala kay Kristo. Isa po ito sa mga pinagtatalunan palagi. Totoo talagang kahit noon sa panahon ng ating Panginoong Kristo, magkakaiba po ang mga pagkilala sa Kanya ng mga tao. Kaya mababasa po natin doon sa aklat ng Lucas, chapter 9 verse 18, sabi po doon, isang araw,
Habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Yan po yung tanong ng ating Panginoon Kristo. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong ni Jesus. Kayo po ang Kristo ng Diyos, ang sagot ni Pedro. O, nakita nyo mga kapatid, maging noon pa man sa panahon ng ating Panginoon Kristo, iba-iba na po yung pagkakilala sa ating Panginoon. At maging sa ngayon, pinagtatalunan pa palagi kung sino si Jesus. Diba? Pero yung tama na sagot, yung sagot ni Peter. Sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ngayon sa ating panahon, maraming debate yan mga kapatid, no? Pinagtatalunan kung si Jesus daw ba ay totoong Diyos o siya ay tao. May mga nagsasabi na siya ay propeta. Walang pinag-iba doon sa ating binasa doon sa Lucas chapter 9 verse 18. Iba-iba po ang pagkakilala kay Jesus. Sa ating panahon mga kapatid, maraming nagtatalo patungkol sa identity ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Biblia po ay malinaw na sinasabi na ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay naging tao, pero hindi po siya nanatili sa pagiging tao. Siya po ay nagkatawang tao. Diyos nagkatawang tao. Ayan. Marami po ang nagsasabi na si Kristo raw ay propeta lang, si Jesus daw ay tao lang, pero mga kapatid, suriin yung mabuti ang Bible. Ang Biblia po ay tuwirang nagpapahayag kung sino si Jesus, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Isa pa nga mga kapatid na account sa Bible, sa Book of Revelation or sa pahayag, na mismong si Apostol Juan, nagsabi siya na nung makita niya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay bumagsak at nahimatay siya, no? Siya ay nawalang malay tao dahil sa kanyang pagkamangha sa ating Panginoong Jesucristo. Kung matatandaan ninyo mga kapatid, itong si John the Beloved at ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit na malapit po itong magkaibigan. The time nang ang ating Panginoong Jesus po ay nasa lupa pa. Ito si Apostol Juan, siya po yung humilig sa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nang makita niya ang kaluwalhatian ni Jesus sa pagiging anyong Diyos, siya po ay nahimatay. Totoo po. Katulad po sa Old Testament, kung nababasa niyo ang isang talata sa Old Testament na sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, itago mo ang iyong mukha sa siwang ng bato dahil dadaan ako. Kapag nakita mo ko, mamamatay ka. So ganun po kaluwalhati ang Diyos. At yun po ang taglay ni Kristo. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 8 verse 13, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano pa? Number 3 na dahilan. Dahil iba-iba ang layunin ng pagtatayo ng relihiyon. Totoo po yan. Isa po ito sa dahilan kung bakit nagtatalo-talo. Kasi ang bawat nagtatayo ng relihiyon or grupo ng so-called believers ay mayroong magkakaibang layunin. Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 3, no? Ipinahayag po doon ni Apostol Pablo na yung iba daw po ay nagtatayo na ang gamit ay yung hay or yung dayami. Mayroon naman daw po nagtatayo na ang gamit ay kahoy, no? Mayroon naman po daw nagtatayo na ang gamit ay bato at mayroon naman daw po nagtatayo na ang gamit ay ginto. So iba-iba po
yung layunin ng pagtatayo. Ang sabi mo nga po dito, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ito po yung pahayag ni Apostol Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami patungkol sa Diyos. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Na sila, nagpapahayag sila, Apostol Pablo, ng patungkol kay Kristo. Sabi po dito sa Pilipos chapter 1 verse 15, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit, pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral na may tapat na hangarin. Yan po yung totoo. Hindi po lahat ng nangangaral, mga kapatid at mga kaibigan, ay mayroong tapat na hangarin. Mayroong mga nangangaral na nadadala lang sa inggit or whatever. Ang iba pa nga, nagtatayo ng reliyon para kumita ng pera. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng ilan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Mayroong mga nangangaral para yumaman. Totoo po yan. At dito sa buong mundo, hindi lang marami, napakarami po yan. Ikaapat na dahilan, dahil mababaw pa ang pagkaunawa ng mga tao sa salita ng Diyos. Totoo lang po. Mayroon tayong free will o kaya kalayaang magpahayag ng salita ng Panginoon. Kahit na nga sa mga ipinagbabawal na bansa, nakakapagpahayag po tayo. Pero mababaw pa ang pagkaunawa ng marami. Dahil, mga kapatid, kung ang isang mananampalataya ni Kristo ay malalim na yung kanyang pangunawa, siya po ay punong-puno na ng pagmamahal sa kanyang puso. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kung mayroong kang kaalitan, may kaaway ka, pakainin mo at painumin mo. Di ba? Kung mayroong kang kaaway, patawarin mo, hindi lang 7 beses. Di ba? Kung mayroong kang kaalitan na sabihin natin na mananampalataya din naman, no? Pero matigas yung kanyang ulo, talagang gusto niya yung kanya. Ano po yung dapat nating gawin, mga kapatid, bilang malago na sa pananampalataya? Dapat pahayag natin sa kanya yung pagtutuwid ng salita ng Diyos, hindi para siya husgahan, kundi ipahayag natin ang salita ng Diyos sa kanya nang mayroong kainahunan, nang mayroong pagmamahal sa kapwa. Kaya naman natin itinutuwid yung mga maling paniniwala ng iba dahil ayaw natin silang mapahamak. Ayaw natin silang mapunta doon sa kapahamakan. Ano po? Pero sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, di ba? Ang lahat ng kasulatan ay kinisihan ng Espiritu ng Diyos upang magamit natin sa pagtutuwid. Yun, sa pagtutuwid. Talagang masakit ang pagtutuwid. Pero mga kapatid, para hindi tayo masaktan, magsulit tayo ng salita ng Diyos. Tayo mismo magbasa ng Biblia, and then humingi tayo ng patnubay o gabay ng banal na Espiritu upang bigyan tayo ng tamang pangunawa. At mga kapatid, yung mga pakikipag-alitan, pakikipag-away, tigilan po natin yun. Yung isang grupo, kapag kinundem mo na ganito maling-mali ka, tapos yung tunog pa ng pagsasalita mo ay talagang masakit, hindi mo siya makukuha. Sa halip, lalong lalayo ang loob. Kaya nauuwi sa away at alitan. Mga kapatid, yung purpose natin, kung bakit tayo niligtas ng ating Panginoon, para madala rin natin ang iba sa Panginoon. Huwag po natin i-promote ang ating mga relihiyon. Wala pong magsasabing relihiyon na pwedeng makapagligtas ng tao. Only Jesus. Ang sabi ng Panginoon Jesus in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. I-promote po natin si Jesus. Huwag po yung relihiyon. Kapag promote po natin ang relihiyon, kaya nagkakaroon ng mga pagtatalo ng mga argumento. Pero kung i-promote natin mismo si Jesus, oo, mayroong hindi isasang-ayon, pero hindi gaano.
Huwag yung relihiyon, kundi si Kristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 10, verse 31, ang sino mang magkaila sa akin, ay ikakaila ko rin siya sa harapan ng aking Ama. So si Jesus po yung i-promote natin mga kapatid. Huwag ang ating mga relihiyon, mismo si Kristo. So maraming salamat po sa inyong mga kapatid sa inyong panonood ng aking video. At kung nagustuhan nyo po ang ating topic, isubscribe po ninyo ang aking channel, Christ Follower TV, para makagawa pa po tayo ng mga magagandang topic na magbibigay ng unawa sa bawat isa. So marami pong salamat. Ito naman si Christ Follower TV na nagsasaludo po sa inyo. God bless us all.